Guys, tutorial tayo para doon sa mga hindi nakakaalam kung paano maglaro ng Nintendo games sa Android using itong Eden Emulator. Ito lang yung mga kailangan yung file. Ito, explain ko sa inyo to. Itong tatlo na to, bakit tatlo yung nandito. Itong, wait lang. Itong sa tatlo na to, isa lang kailangan yung install. Pumili lang kayo rito. Ngayon, explain ko sa inyo bakit may legacy, optimize, at saka standard. Okay. Kapag kayong phone nyo, sa mga yung parang dating phone pa na like Adreno 650, mga ganun, or Snapdragon 855, 860, or 800, 888 plus, mga ganong CPU pa. Ito na yung gamitin nyo, itong legacy. Para ito yung nababagay para sa kanya, para hindi siya magkaroon ng issue. Okay, ulit para sa mga cellphone na mga nasa Adreno 650 pa or Snapdragon 855, Snapdragon 860, Snapdragon 870, Snapdragon 888, mga ganon. Ito na, itong legacy na ang gamitin nyo. Tapos pagdating naman dito sa optimize, kung ang phone nyo ay nasa mid-range na like 8 gen 1, 2, 3 or Elite, ito na gamitin nyo, optimize. Para sa mga Snapdragon 8 Gen 1 or 8 Gen 2, 8 Gen 3, 8 Elite. So ito na optimize ang gamitin nyo para sa mga naka-Adreno 750, Adreno 830. So ito, mas maganda itong optimize. Ngayon, itong standard naman, pwede rin naman itong gamitin para sa mga mid-range phone like na ang mga 8 Gen 1, 2, 3 Elite. Pwede rin to, pero depende pa rin kasi sa inyo kung ano yung mas maganda rito sa dalawa na to. Sa akin kasi ginamit ko itong optimize. So optimize ito, parang mas magandang setting para sa akin, kaya ito yung ginamit ko. Ngayon, mas maganda talaga ito na yung gamitin yung optimize. Tapos firmware, ito kailangan nyo rin to. Kailangan may ganito kayong file at saka itong prod keys. Importante itong dalawa na to. Ito yung gagamitin natin file bago natin install itong after natin na-install itong Eden. Ngayon, ang naka-install kasi sa akin itong Eden Optimize. So mag-sample ako ng isang EPK para maipakita ko sa inyo kung paano mag-work itong Eden bago kayo mag-add ng games. So install ko itong legacy. Okay. Open. Yan. So grant permission. Next. Ito guys, tingnan nyo. Kung nakikita nyo to, so ito yung requirements bago nyo ma-run tong Eden. Pag wala kayo na ito, hindi kayo makakapag-run ng games. So unahin natin yung keys. Yung kaninang pinakita ko sa inyong keys, andito siya. Saan na yun? Saan na yung keys? Emulator. So ito yung keys. Ito, naka-zip file to. Kung may download nyo na itong prod keys na to, extract nyo. Pagka-extract nyo yan, ito siya. Ayan. Yan. Ito siya. Ayan. Click nyo lang yan. So ayan. Successfully installed na. Next natin tong firmware. Okay, balik tayo doon kung saan siya naka-folder. Okay, emulator. Itong firmware, hindi nyo na kailangan i-extract to. Huwag nyo na i-extract tong firmware. Ito na yung pinaka-mismong file nya. I-click nyo lang to. Okay, installing na siya. So ayan, okay na. After nyan, dito na kayo sa games. Ngayon, kung may na-download na kayong games at nailagay nyo na sa folder, bahala na kayo kung anong folder yung gawan nyo ng pangalan, kung anong ilalagay ng pangalan. So i-click nyo lang yan. Tapos yung folder na ginawa nyo ng kung saan nyo nilagay sa directory nyo, kung anong pangalan, hanapin nyo lang yan. Sa akin kasi nilagay ko rin dito sa isang folder lang ginawa ko, Eden Nintendo. So andito rin siya sa loob. Ngayon, ang games ko andito siya sa rooms. Tapos games. So ayun, andito siya lahat. Ngayon, i-click nyo lang to.
use this folder. Deep scan nyo na para mas maganda. Okay, complete. Then next, get started. So ayun na guys. So dito naman tayo sa ano, marami mga nag-request sa akin dyan sa last post ko tong si Zelda, kung paano daw ito paganahin. So ito na yung uunahin kong game settings na gagawin natin. Papakita ko sa inyo kung paano to. And kung gusto niyo mag-separate, pwede kayong mag-settings dito ng ano na, ng isahan na lang. Pero mas maganda kung magse-settings kayo per game. Para makapag-settings kayo per game, i-hold nyo lang yung icon ng gusto nyong i-settings. Halimbawa itong Zelda, i-hold nyo lang. So yan, papasok ko siya. Meron na siyang separate settings. So makikita nyo to. Info, settings, add-ons, GPU driver. Ngayon, yung settings ko para sa mga 8 Elite. Pero pwede rin naman kahit anong phone, basta Adreno, mga ganong phone, pwede rin pong gamitin yung settings ko. So ito yung ginamit kong settings kay Zelda. Wala na akong ginalaw rito sa system. Huwag na nang gagalawin yan. Dito ako may ginalaw sa graphics. Ito resolution, huwag na nang galawin. Ito window adapter ang ginamit ko rito, itong AMD. So ayan. Okay, baba. Itong GPU mode, ito para dun sa mga issue ng games na white water. Kung sa games mismo ng Zelda, pag nasa endgame ka na, minsan yung parang yung graphics ng tubig nagpuputi. Ito yan. So i-balance nyo lang. Tapos may isa pa. Ito, ang force maximum clocks, Adreno only. Para dun sa mga naka-Adreno, pero hindi ko pa sure sa mga hindi naka-Adreno kung pwede rin ko. Para hindi mag-white water yung yung graphics ng mismong in-game. I-check nyo lang to. Yun lang yung ginalaw ko rito. Tapos back. Tapos dito na tayo sa yung ginamit ko dun sa Zelda na infinite durability ba yun, at saka optimize itong add-ons. Yan. So meron na siyang update 1.6.0. Install nyo lang yung, kapag ka na-download nyo na yung link, suppose ko yung link na yun, yung mga yung games at saka yung patch, yung add-ons nandun din, pati yung modes. Ganito lang paano mag-install yun. Click nyo yung mode and cheats. Okay, tapos hanapin nyo yun kung saan yung folder nilagay. Dito siya sa akin nakalagay. Rooms. Tapos ito siya. Ito. Zelda. BW. Ayan siya. So my cheats. Yan. So ito na siya. Optimize. Tapos click na lang yung optimize, tapos use folder. Ayan na siya. Ganun lang ulit kapag i-install nyo yung infinite durability. Mode and cheat, then back, infinite. So use this folder. Installing. So ayan. Okay, ayan na siya guys. Ngayon next tayo sa may GPU. Eto. Ito ang pinaka-importante, ang GPU driver. Depende to sa nyo guys, sa phone nyo kung compatible dun sa games yung gagamitin yung driver. Din sa akin kasi ang ginamit ko rito, as in, lang, yung parang mismong stock na GPU driver nyo na. Pero ito. Nakikita nyo itong bandang kaliwa, itong switch. Click nyo lang to kung gusto nyo mag-download yung driver. So ayan, nakikita nyo rito. May nakalagay agad na model, tapos recommended driver. Yun lang yung ginamit ko rito, recommended driver. So ang nakalagay sa recommended driver niya ay GameHub Adreno. Ito, so hanapin nyo lang dito. Ito nakalagay sa akin ng GameHub Adreno 8XX. Kinalik ko lang yan. Tapos ang ginawa ko, yung latest, dinownload ko lang para dun sa mga naka 8 Elite. Ito yung ginamit ko. Tapos bukod dun,
Marami naman driver na gumagana dun sa Zelda ko, pero ito lang yung ginamit ko. Ito pa yung ibang ginamit ko ng driver. Ayan. Pwede nyo rin gamitin to. Tapos kung sa Tornip naman, yung Tornip, ito ang ginamit ko sa Tornip. Ito, pwede rin tong latest na to. Kaya lang parang hindi siya perfect na graphics, nagkakaroon siya ng parang mga glitch. Tapos etong Mr. Purple, wala akong kinuha yata dyan. Wala rin akong kinuha dito kay Webchan Pedrino. RC5. So wala na to. Ito web dito sa baba. So ito ginamit ko rin to. Yan Tornip A8XX version 25, tsaka itong 24 gumagana rin to kay Zelda na graphic. Ayan. Tapos itong Mesa, ayun po ginamit ko rin yata ito. Ito gumagana rin to. Ayan. Tapos back nyo lang pag tapos na kayo. Back. Tapos click nyo ulit. Ito na yung mga driver na in-install nyo galing dun sa may mismong site. Yan, ang ginamit ko lang talaga dito ito. Yan. Pero ito, gumagana rin yan guys. At saka ito. Yan. Meron pa pala. Meron pang isang driver, GPU driver na perfect din yung niya. Kaya lang mainit sa mainit sa phone. Pagka ibang, depende kasi sa driver. Nasa Tornip version, ang ginamit ko dun ay Tornip version 14. Ito siya. Ito ginamit ko yung ron. Gumagana rin yan sa kanya. Tornip version, tsaka itong 16. So yan. Diba? Ito. Lahat ito guys yan. Gumagana yan dun kay Zelda. Yung mga Tornip na yan. So na yan. Ayan. Itong version 16, gumagana rin yan sa kanya. Yung mga driver na yan. Tsaka itong version 15, gumagana yan. Lahat. Pero ang ginagamit ko lang talaga, ito. Stock lang. Ito kasi hindi ito masyado mainit sa device kapag itong ginagamit ko. So ayan. Tapos meron pa tayong isa pang suggestion ko lang. Mas maganda kung maglalaro kayo ng games sa Nintendo games. Kung maglalaro kayo ng games dito sa ID emulator, mas maganda naka-controller kayo. Kasi kapag ginagamit niyo yung virtual pad ng mismong sa cellphone, nababawasan yung FPS. Napansin ko yun sa kanya. Kapag ang gamit ng controller ay Gameser X3 Pro, kapag hindi ko siya ginagamit, tinry ko siyang na hindi siya naka-attach dun sa sa phone. Nag-virtual pad lang ako. Nagda-down yung yung FPS. Unlike pagka nilagyan ko siya ng controller, stable yung FPS niya, umaabot siya ng 50, 60, 40, ganun. So yun lang guys, sana nakatulong tong nakatulong to sa inyong tutorial ko para dun sa mga hindi nakakaalam ng paano maglaro ng Nintendo games sa Android phone nila. So yun lang po, salamat.